Ang titulo ng pelikula ay Hills Have Eyes. Simulan na natin. Sa isang madilim na silid, sumisigaw ang isang babaeng habang nanganganak. Pagkatapos ng ilang minutong pagdurusa, ipinanganak ang isang deformed na bata. Matapos suriin ang bata, pinatay ng isang misteryosong lalaki ang ina. Nagsimula ang lahat 2 taon na ang nakakaraan nang ang isang pamilyang naglalakbay sa disyerto ay hindi sinasadyang makahanap ng isang lugar ng militar na kilala bilang Sektor 16 na. Kinabukasan, kalahati ng pamilya ang namatay. Sa mga sumunod na linggo, nagpadala ang hukbong Amerikano ng isang pangkat upang hanapin ang mga nawawalang tao. Sa kasalukuyan, inutusan ng mga pinuno ng militar ang isang pangkat na mag-install ng electronic monitoring sa lugar. Ngunit kumpidensyal ang mga dahilan. Upang subukan ang mga koneksyon, ang technician na si Han ay nag-install ng ilang dummy doll sa isang lumang minahan na maaaring gamitin bilang isang lihim na meeting room. Sinabi ni Wilson kay Han na ang ilang koneksyon ay hindi gumagana bago siya makapansin ng kakaiba sa scanner. Bago niya ito ma-analyze, nag-off ang screen. Pumunta si Han upang tingnan ang power box at natuklasan niyang pinirito ang mga kable. Samantala, inilalagay ni AI Foster ang kanyang kagamitan sa tuktok ng isang burol. Sinusubukan niyang tawagan si Wilson sa radyo. Ngunit hindi siya sumasagot. Pagkatapos ay sinubukan niyang kontakin si Han. Ngunit patay na siya sa minahan na nakalabas ang lahat ng bituka. Nang lumingon si Foster, laking gulat niya nang makita ang isang mutated na lalaki na kumakain ng ahas. Sinubukan ni Foster na makipag-usap. Ngunit ang mutant ay mas nilibang ng kanyang zipper ng bag. Biglang umungol ang lalaki ng kakaibang salita. Tumatagal si Foster ng ilang segundo upang mapagtanto na sinasabi niya, "Tumakas ka." At noon, huli na. May umatake sa kanya mula sa likod at pinatay. Narinig ni Colonel Reading ang hiyawan. Kaya hinanap niya si Foster habang tinatawag ang kanyang pangalan. Biglang may lumitaw na mutant sa likod niya at sinaksak siya ng pamalo bago siya itinapon pababa ng burol. Ang mga sundalo ay nasa ilalim ng matinding apoy sa isang mapanganib na lugar ng digmaan. Si Spitter ay hindi sinasadyang nawala ang kanyang helmet at bumalik para dito. Iniisip ng kanyang mga kasamahan sa koponan na siya ay baliw. Ngunit wala silang pagpipilian kundi sundin siya. Naghagis sila ng ilang granada sa isang pinto at pinatumbas sila ng pagsabog. Isang sanggol na manika ang nahulog sa tabi nila. At isang ina ang lumitaw na umiiyak para sa kanyang anak. Sinubukan ni Napoleon na humingi ng paumanhin sa kanya. Para lamang sa babae na magbunyag ng isang grupo ng mga granada sa ilalim ng kanyang mga damit. Sinabi niya na ang kabuom ay kumakatawan sa pagsabog. Na nagpapakita na ito ay isang pagsasanay lamang at wala sila sa isang tunay na digmaan. Pagkatapos, pinagalitan ni Sargento Jeffrey ang buong pangkat dahil sa pag-arte nila na parang mga tanga. Inanunsyo din niya na maglalakbay sila sa Sektor 16 na upang maghatid ng ilang mga produkto para sa mga siyentipikong nagtatrabaho doon. Ito ay isang lihim na lugar. Kaya hindi sila dapat makipag-usap sa sinuman o gumala. Naaalala ng koponan na ang hukbo ay ginamit upang subukan ang mga sandatang nukleyar doon. At nag-aalala sila na maaaring ito ay radioactive na lupa. Gayunpaman, sinabi ni Jeffrey na tiniyak sa kanya ng kanilang mga nakatataas na hindi. Habang nasa biyahe, patuloy na nag-aasaran ang mga kadete. At nauwi ito sa pagtatalo. Nagalit si Crank at muntik ng ibato ang isang tao sa truck. Nang sa wakas ay narating na nila ang kampo ng siyentipiko. Wala silang mahanap ni isang tao. Sinusubukan nila ang mga radyo. Ngunit walang sagot. Hindi nila napapansin na may nakatingin sa likod ng mga bato. Binuksan ni Crank ang pinto sa minahan at nagulat siya sa isang kumpol ng mga paniki na lumilipad palabas. Nakahanap sila ng satellite phone. Gayunpaman, ito ay nawasak. Biglang, isang truck na radyo ang nakatanggap ng isang transmission mula sa isang lalaki na humihingi ng tulong. Sinabi niya na siya ay nasa burol. Ngunit bago siya makapagdagdag ng higit pang mga detalye, ang tawag ay nagtatapos. Sa sandaling iyon, nakakita ang team ng signal mirror sa burol. At ibinalita ni Jeffrey na pupunta sila sa isang rescue mission. Iniisip ni Napoleon na isang masamang ideya na umalis nang hindi muna nakikipag-ugnayan sa base. Kaya pinarusahan siya ni Jeffrey sa pamamagitan ng paggawa sa kanya ng pagbabantay sa banyo sa isang paa. Sa kanilang paglabas, napansin ni Jeffrey na nanliligaw si Amber at pinatuloy din niya ito. Na sinasabi sa kanya na patuloy na subukan ang radyo. Si Amber ay sumunod sa mga utos at nagulat siya nang marinig ang isang hello sa kabilang dulo. Ngunit wala nang iba. Habang umaakyat ang grupo sa burol, aksidenteng natapakan ni Mickey ang isang nakatagong butas at nahulog. Nagmamadali ang iba para iligtas siya at ilabas sa tamang oras. Ang paghagis ng bato sa butas ay nagsasabi sa kanila na ito ay dapat na nasa 100 metro ang lalim o 100 taong gulang. Nasugatan ang bukong-bukong ni Mickey. Kaya pinabalik siya ni Jeffrey sa kampo. Pumasok si Napoleon sa banyo para magpahinga. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog at may lumabas na kamay sa inidoro. Para hawakan ang kanyang binti. Napasigaw si Napoleon at agad na lumabas sa gulat. Si Amber ay may pag-aalinlangan sa kanyang kwento at tinitingnang mabuti. Para lamang lumitaw ang isang buong braso sa dumi.
Parehong sigaw ng mga kadete at isinara ang pinto habang umaakyat ang isang lalaki mula sa palikuran upang humingi ng tulong. Inilabas siya ng mga sundalo at natuklasan na si Wilson ang may kakaibang hiwa sa nanginginig niyang katawan. Ibinubulong ni Wilson na nandito na sila bago siya mamatay. Napagtanto ni Napoleon na may pumutol sa kanya kaya dahan-dahan siyang mamatay dahil sa impeksyon. Pagkatapos maghugas, sinubukan ng dalawa na kontakin si Jeffrey. Ngunit wala pa ring silbi ang radyo. Sa sandaling yon, nakakita sila ng ilang usok at laking gulat nila nang matuklasan na may nagsunog ng kanilang truck. Napansin ni Amber na nawawala ang kanyang rifle at nagpa siyang hanapin ang kanyang kuponan upang bigyan sila ng babala. Karaan ng ilang hakbang, nakarinig si Amber ng ingay at biglang may zombie na tumalon sa kanya mula sa likuran. Sinusubukan niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit ang mutant ay mas malakas at itinapon siya pababa. Pagkatapos ay hinampas siya ni Amber ng isang bato para lamang umatake pabalik ang mutant gamit ang isang talim. Habang umiiwas si Amber sa mga suntok, isang bala ang tumama sa mutant. Galing ito kay Mickey na nagtatago sa mga bato. Nakatakas ang mutant sa pamamagitan ng pagtalon sa isa sa mga butas ng minahan. Mula sa ibang butas, may kamay na umabot at humawak sa bukong-bukong ni Mickey. Dahilan para matumba siya. Sinubukan ni Amber na hawakan ang kanyang mga braso. Ngunit napakalakas ng paghila ng misteryosong kamay. Hindi nagtagal. Dumating si Napoleon at sinubukan ding sunggaban si Mickey. Ngunit huli na. Nagsimulang dumugo ang katawan ni Mickey nang mabali ng mga bato ang kanyang binti. At yumuko ito. Hanggang sa maipit ang kanyang katawan para dumaan sa butas at mawala. Sa mga burol, napili si Delmer na umakyat sa isang mataas na pormasyon ng bato upang ipagpatuloy ang paghahanap. Muntik na siyang madulas. Pero buti na lang nakarating siya sa taas. Samantala, humiwalay si Missy sa grupo para tingnan si A. Mensahe mula sa kanyang anak sa kanyang telepono. Bigla siyang nakarinig ng ingay at nagulat siya nang may kumalabit sa balikat niya. Pero ang kakampi lang niya ang nag-anunsyo na lilipat na sila. Pagkatapos maglakad, nakahanap sila ng sapatos sa ibabaw ng bato. Sa malapit, natuklasan nila ang katawan ni Foster na nakaipit ang kanyang pitaka sa loob ng kanyang pinsala sa ulo. Nag-aalala tungkol sa isang kaaway. Sinubukan ni Spitter na makipag-ugnayan sa kampo. Ngunit hindi sumagot ang kanilang mga kaibigan. Pagkatapos ng ilang pagsubok, narinig nila si Reading, na nagsasabi lamang ng isang pangungusap bago muling matapos ang tawag. Itinuro ni Missy na hindi iyon ang parehong boses na narinig nila sa nakaraang tawag. Ang kuponan ay patuloy na gumagalaw. Nakakarinig ng mga kakaibang ingay sa gitna ng mga bato. Biglang, sinubukan ng isang mutant na salakayin si Spitter. Sa halip ay hinampas ang kanyang backpack. Tumugon si Spitter sa pamamagitan ng pagbubukas ng apoy. Kaya tumakbo ang mutant sa tuktok ng burol at binato siya ng bato. Dahil sa pagkataranta, nagpatuloy si Spitter sa pagbaril ng hindi nag-isip at aksidenteng natamaan si Jeffrey ng maraming beses habang nakatakas ang mutant. Sinubukan ng team na tulungan siya. Ngunit namatay pa rin si Jeffrey. Kapag dumating sina Amber at Napoleon, kailangan din nilang sabihin sa kanila ang tungkol kay Mickey. Matapos balutin ng kumot ang katawan ni Jeffrey para buhatin siya, nagsimulang bumalik ang team. Nakita ni Delmer na may gumagalaw sa ibabaw ng mga bato. Ngunit hindi ito pinansin para maiwasan ang gulo. Kapag oras na para bumaba, nauuna si Spitter habang bitbit ang katawan. Sa una, maayos ito. Ngunit biglang naputol ang lubid. At nahulog si Spitter sa kanyang kamatayan. Sinisisi ni Crank si Napoleon sa paggawa ng masamang buhol. Gayunpaman, napansin ni Delmer na naputol ang lubid. Natuklasan din nila na wala na ang lahat ng kanilang ekstrang lubid. Nagsisimula ang team na maghanap ng landas na makakapagbaba sa kanila ng ligtas. Ngunit nakatagpo lamang sila ng mga patay na dulo. Nang makarinig sila ng isa pang ingay, sinundan nila ito hanggang sa matagpuan nila si Reading, na halos wala ng buhay. Sinusubukan nilang kunin pag-aalaga sa kanyang mga sugat. Ngunit pinutol sila ni Reading at tumawa. Pagkatapos ay nakarinig sila ng hiyawan sa di kalayuan. At ang lahat ay naghahanda sa pagbaril. Nang lumingon sila, nakita nilang nakatayo kasama si Reading. Isang baril sa kanyang kamay. Ipinaliwanag niya na may mga taong naninirahan sa mga minahan na nagmutate dahil sa radioactive na aktibidad na nangyari sa mga lumang eksperimento. Pinapatay ng mga mutant na ito ang lahat ng tao. Ngunit panatilihin ang mga kababaihan para sa pagpaparami. Ang kuponan ay nagtatanong kung paano umalis. At pagbasa ng mga sagot sa pamamagitan ng paggawa ng sarili. Makalipas ang ilang minuto, umupo si Missy kasama si Amber at ipinakita sa kanya ang video ng kanyang anak. Lumilitaw ang isang mutant sa likuran nila. At sumigaw si Missy. Ngayon, dahil ito ay isang bitad. Nagpaputok ang mga lalaki at mabilis na binaril ang mutant hanggang sa mamatay. Pagkatapos, lumipat si Missy sa likod ng isang bato para pakalmahin ang sarili. Hindi napansin ang mutant sa likod niya dahil ang malabato niyang balat ay nagpapahintulot sa kanya na mag-camouflage. Hinawakan siya nito mula sa likuran at ang pagsigaw nito ay nakakuha ng atensyon ng iba. Tumakbo sila sa isang landas at nakita ang mutant na dinadala siya sa mga minahan. Nang pumasok ang kuponan sa minahan, iniisip ng two-stump na ito ay isang masamang ideya.
Kaya umalis siya sa kuweba at nangakong babalik ng may tulong. Patuloy ang paghahanap ng grupo sa minahan. Walang kamalay-malay na may nakatingin mula sa mga anino. Nakahanap sila ng dead end at ang telepono ni Missy sa lupa. Gamit ang kanilang mga flashlight. Napagtanto nila na ang ilang mga metal sheet ay sumasakop sa isang lagusan. Kaya Delmer dumudulas pababa at sinisipa ang mga batong nakaharang dito para maabot ang mas mababang antas. Nang makitang ligtas ito, ang iba pa sa koponan ay dumudulas din. Nataranta si Amber nang may lumitaw na gagamba sa kanyang braso. Ngunit nalampasan niya ito. Samantala, pababa ng burol si Stomp nang may marinig siyang tao sa malapit. Nagsisimulang bumagsak ang mga bato sa paligid niya habang patuloy niyang naririnig ang mga nakakatakot na ingay. Matapos iwasan ang mga ito, nagpa siya ang isang kinakabahan na tuod na bumaba ng walang lubid. Napakadelikado, kaya kailangan niyang gumalaw ng dahan-dahan. Sa kalagitnaan, nakahanap siya ng lagusan sa dingding at tinawag ang kanyang mga kaibigan. Ngunit walang sumasagot. Kapag sinubukan niyang umalis, lumitaw ang isang mutant sa lagusan at pinutol ang kanyang kamay upang mahulog siya sa kanyang kamatayan. Sa minahan, sinusundan ng team ang simoy ng hangin na magdadala sa kanila sa isang butas sa dingding. Tumingin sila sa labas at nakita ang kanilang mga namatay na kaibigan. Ibig sabihin dito ay pinutol ng mutant ang lubid. Ang susunod na lagusan ay puno ng tubig. Kaya hindi nila makita ang lupa. Kaya, nagpa siya si Amber na mag-save ng bala sa kanyang bulsa kung sakaling kailanganin niyang mag-self-D sa isang emergency. Siya ay hindi sinasadyang nakapasok sa isang hukay at nang sinubukan ni Napoleon na sunggaban siya, nahulog din siya sa susunod na antas. Umaagos ang tubig sa hukay at tumingin sa ibaba sina Crank at Delmer para kumpirmahin na ayos lang ang kanyang mga kaibigan. Wala silang choice kundi ang patuloy na lumipat sa dalawang grupo. Ang mutant na may hawak kay Missy ay nasa ibaba. Ngunit nagtago siya bago siya makita ng mga ito. Nakita ni Delmer at Crank na naharangan ng isa pang butas ang kanilang landas. Nagpa siya si Crank na gumawa ng isang malaking pagtalon. Ngunit halos hindi niya nahawakan ang kabilang panig. Habang nagsisimula siyang madulas, tumalon din si Delmer at talagang nagagawa ito. Pagkatapos ay dinadala niya si Crank sa bahaging ito ng butas. Mayroong isang sinag na ginagamit nila upang makababa ng ligtas. Sa isang silid na puno ng maalikabok na mga bagay, ibinaba ng mutant si Missy at sinabing gusto niyang maganda si Mama. Dumura si Missy sa kanyang mukha at tinawag siya ng galit na mutant ng isang slur bago siya inihagis sa kama. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit sinaktan siya nito. Nilasahan niya ang dugo nito at tinawag itong matamis bago ipasok ang dila sa bibig nito. Kinagat ni Missy ang isang piraso ng dila at sinipa ang mutant sa singit. Pagkatapos ay sinubukan niyang tumakas. Sa kasamaang palad, isang malaking mutant ang lumitaw sa pintuan at ibinagsak siya. Humingi ng paumanhin ang unang nilalang at tinawag siyang Papa bago siya tinamaan din ng bagong mutant. Kaya ayun, tumakas siya. Susunod, inanunsyo ng malaking mutant na gusto niya ng isang sanggol at sinusubukang samantalahin si Missy. Nang marinig ang hiyawan, tinawag ni Delmer at Crank ang pangalan ni Missy habang sinusubukang hanapin ang tamang landas. Ang big mutant ay umuungal at isinara ang pinto bago bumalik kay Missy upang marahas na abusuhin siya. Samantala, nakita ni Napoleon at Amber ang headband ni Stomp at biglang bumagsak ang kamay nito malapit sa kanila. Ang isang mutant ay palihim na nagpaputok si Napoleon. Ngunit hindi siya nakarating ng isang shot at naubusan ng mga bala. Pagkatapos ay sinubukan ng mutant na umatake. Kaya hinawakan ni Amber ang kanyang ulo upang pumutok ang isa sa kanyang mga mata. Pilit siyang sinasakal. Bilang kapalit. Gayunpaman, gumamit si Napoleon ng bato upang basagin ang ulo ng mutant hanggang sa siya ay mamatay. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang bulag na nilalang sa lagusan. Kaya dahan-dahang umatras ang dalawa upang subukang tumakas. Habang sinusubukan ng mutant na sundan ang kanilang amoy, nahulog sina Amber at Napoleon sa isang hatch. Nagulat sila. Isinara ito ng isang friendly na mutant at sinabing ligtas sila. Di nagtagal, narating ni Crank at Delmer ang parehong lagusan. At ang kanilang mga boses ay naging sanhi ng pagbuka ng apoy ng blind mutant. Nasugatan si Delmer. Ngunit mabilis na kumilos si Crank at nagpaputok pabalik hanggang sa makababa niya ang blind mutant. Binuksan ni Napoleon ang hatch at pinapasok ang kanyang mga kaibigan. Hiniling ng mutant sa kanila na sundan siya. At pagkatapos tumawid sa isang nakatagong daanan, narating ng grupo ang isang silid na puno ng mga katawan at mga gamit ng mga biktima. Ang mga bahagi ng katawan ay nakasabit sa mga mesa at mga kawit o sa loob ng refrigerator at isang gilingan ng karne. Napasigaw si Amber nang matagpuan niya ang katawan ni Mickey. Sa sandaling iyon, bumagsak si Delmar at namatay sa mga bisig ng kanyang kaibigan. Patuloy ang paggalaw ng grupo habang kinakalagad ang katawan ni Delmer. Ginagabayan sila ng mutant sa pasukan. Ngunit, nakakalungkot na nakasarado ang pinto. Gustong balikan ni Amber si Missy. Ngunit sa tingin ni Crank ay patay na siya. Pagkatapos ay nakakita siya ng dinamita sa likod ng isang kahoy na pinto at sinimulang tanggalin ang mga tabla. Sinabi ng mutant na hindi sila dapat hawakan ng anuman at tumakas. Pumasok si Crank sa kabilang kwarto at kumuha ng dynamite box. Gayunpaman,
Kapag inilabas niya ito, hindi sinasadyang nahilan niya ang isang wire na nagpapasabog sa mga pampasabog. Ang pagsabog ay sapat na malaki upang ibagsak ang mga labi kina Napoleon at Amber, na bumalik upang suriin ang kanyang kaibigan at makita siyang patay. Kasabay nito, ang malaki, itinali ng mutant si Missy sa kama, at umaalinggaw sa mga minahan ang kanyang mga hiyawan. Kasunod ng ingay, lumipat sina Napoleon at Amber sa isang bagong tunel na binuksan ng isang putok at natagpuan ang silid ng pagpupulong ng hukbo. Nang lumapit si Napoleon sa mesa, bigla siyang sinugod ng isang mutant na nakadamit ng dummy. Pagkaraan ng ilang sipa, tumalon siya kay Amber. Kaya't 2 beses siyang nilaslasan ni Napoleon gamit ang kanyang kutsilyo. Sumunod, sinaksak siya ni Amber ng kanyang baril hanggang sa mamatay siya. Ang duo ay patuloy na gumagalaw at sa pamamagitan ng ilang mga tabla na gawa sa kahoy, nakita nila ang malaking mutant. Missy. Inilagay ni Amber ang telepono ni Missy sa ibang kwarto at pinaplay ito ng video. Kaya lumabas ang mutant para mag-imbestiga. Sumugod ang mga sundalo at kinalag si Missy. Ngunit bago sila makaalis, bumalik ang mutant sa pamamagitan ng pagsabog sa kahoy. Ibinaban niya si Napoleon bago hinawakan si Missy para simulan itong ibagsak sa lupa. Naalala ni Amber ang dagdag niyang bala, at binaril ang mutant sa ulo. Ngunit ito ay nag-aalis lamang ng kaunting utak. Muling itinapon ng mutant si Napoleon at kinukuha si Amber para sakal siya. Kinuha ni Napoleon ang isang bakal na baras at sinaksak siya para hawakan siya habang ipinapasok ni Amber ang kanyang mga daliri. Ang sugat sa utak, pinipiga hanggang sa siya ay bumagsak. Pagkatapos, ang isang galit na Missy ay patuloy na sinisipa ang katawan. At siya ay nagising upang hawakan ang kanyang bukong-bukong na nagpabagsak sa kanya. Inabot niya ang isang kutsilyo. Ngunit nakahanap si Napoleon ng palakol at pinigilan siya bago tinulungan si Amber na palayain ang kanilang kaibigan. Si Missy ay nakakuha ng martilyo at tinamaan ang mutant sa singit ng ilang beses, na sinundan ng pagpasok ni Napoleon ang kanyang baril sa bibig ng mutant. Sa wakas ay pinatay siya. Ngayon, makakaalis na ang tatlo. Ang pagkawala ng mga sundalo ay hindi kailanman ipinaliwanag sa kanilang mga pamilya at sila ay opisyal na nakalista bilang absent ng walang pahintulot.